Shoutout natin ang One Solar, Only Solar CDO or Cagayan de Oro, no? Yan, kaya ang branch manager dyan si Tata ng Only Solar. At shoutout kay Sir Jason Chua, no? Mabilis na pag-response. At magagawa na natin ito. So ito bubuksan na natin kasi nung tinanggal na natin yung connection doon, wala nang ilaw ito. So subukan nating i-on. Ayan, wala. So pagka naka-parallel yan sa iba, umiilaw to. So ibig sabihin, okay yung ilaw niyan, yung indicator. Pero ito, ayan, pag ginon ko wala na. So susubukan kong buksan. Ha? Oo. Kahit ako, kung akong gagamit yan. So ito binubuksan ko na. Makikita natin mamaya kung ano nangyari sa loob. So kahapon, since naka-parallel kasi lahat to, umiilaw to. Pero ngayon, ayan, pag in-on ko, ito naka-on na, wala. So titingnan natin kung sa terminal may problema or yung BMS mismo. So bubuksan ko lang. Tingnan ko na yung loob. Oh. Okay naman. Buhay naman ang active balancer. Malalaki naman yung kable. Maluwag. Sira ito. Mukhang sira itong breaker. Iti-test ko lang. Tester. So, iti-test natin yung battery mismo. Hindi muna natin padadaanin doon sa breaker, no? Yung positive at saka negative pole muna, terminal, bago pumasok dito sa BMS. So, subukan ko. Positive, saka negative. O may reading, may 52.7. Yan. So, padadaanin natin sa BMS. Tingnan natin kung okay ang BMS. Okay din ang BMS, 52.7. Ngayon, ang gagawin ko, papalampas ko na rito sa breaker. Kasi ito yung circuit breaker, no? Kasi yung active balancer, okay naman eh. Umiilaw. So, dito. Ayan, wala. Patay. Wala. Unlike dito, ayan, meron, 52.7. So, ibig sabihin yung breaker ang sira nito. Itong single pole na breaker. Ayan. Para sure tayo na gumagana yung BMS, tatanggalin yung balance lead ng BMS, saka kukunan ng voltahe. Okay. So dito natin babasahin ngayon. Gagamitan natin ng tester. Ito ay negative ito. Itong black, negative. So dito natin malalaman kung mayroong voltage yan pataas mula 3 volts hanggang umabot ng 52.7. So ito yung cell 1, ayan, 3.29, cell 2 6.58, cell 3 9.88, cell 4 parang 12 volt system na to, 13.18. So cell 5 16.47, 6 19.7, 7 23 volts, 8
pang 24 volts na ito ha. 26.3, 9, 29.6 volts, 10. Yan, 32.9. 11, string, cell 11, 36.2, cell 12, 39.5, cell 13, 42.8, cell 14, 46.1, cell 15, 49.4, cell 16, the last cell, 52.7. So, okay yung battery, okay yung cells niya sa loob. At ganun din, okay din naman yung BMS. Except lang dito sa breaker. So, ibabalik ko na to. Kailangan mapalitan tong breaker. Pero kung sakali na walang pamalit na breaker, maglalagay ng external breaker na lang na 125. At iyon, kailangan dumiretso na dito yan. Maglalagay ng terminal lugs. So, iba-bypass ito. Tapos, ito, kailangan makita pa rin, mapagana pa rin natin itong voltmeter. So, susubukan natin kasi nasa malayong lugar tayo. Kung wala tayong mga complete na materials, maaring ganun ang gawin natin. Lalagay tayo ng 2 poles na 125 amps na breaker. Okay. Aha. Medyo mahirap ilagay. Ayusin natin. Ayun, okay. Ayan. So at least na-trace na natin. Na-trace na natin ang problema. Ito. So ito yung loob nitong One Solar na rack type. At kung makikita nyo, malaki yung battery cable niyan. Nasa 2 AWG. Ayan o. So 50 mm squared ang equivalent niyan kung metric. At 200 amperes na with fan ang kanyang BMS. At yung active balancer niyan ay specially made for One Solar. Ayan o. So dito sa loob, aside dito sa casing sa labas, meron pang aluminum casing yan nandito sa looban. At kaya ganyan yan na naka-aluminum case at may bracket dito na matitibay kasi industry grade nito ay vehicle, para sa vehicle talaga to. Pero nagagamit pa rin sa solar. At ito mga balance lead ay kumokonekta ito dun sa mga cells para malaman natin yung voltahe bawat bawat isang cell, kasi 16 cells ang nakalagay dito. Yun ang bumubuo niyan, 16 cells. Pero itong balance leads niyan, ang actual na number nito ay nasa 17 kasi yung negative side nito ay considered 0. At itong lahat na red na to ay 16 pieces yan. So yung 16 pieces na yun ay nakakonect sa lahat ng positive pole ng cell. Kaya mula dito 0 yan hanggang dito sa dulo 16. So 0 to 16. So ayan na yung back to back na terminal na ay yung battery terminal yan. Positive at saka negative. So, yun lang mga ka-solar, except dito magpapalit tayo ng battery breaker, na single pole. Kasi kanina ay hindi na nakikita dito, wala nang nababasa dito sa voltmeter. Kaya papalitan natin to for maintenance. For maintenance purposes, Kaya binuksan natin kanina. So, parating naman na yung kapalit nito.
At makikita natin mamaya mag-on na ito. Shoutout natin ang One Solar, Only Solar CDO or Cagayan de Oro, no? Yan, kaya ang branch manager niyan si Tata ng Only Solar. At shoutout kay Sir Jason Chua, no? Mabilis na pag-response. At magagawa na natin ito. Mapapalitan na natin tong breaker. Medyo naglulus yung breaker nagtitrip. At hihigpitan lang natin yung kanyang connection para maiwasan yung pag-init-init. Pero papalitan na natin ito. Pumitim. Sunog. So ito nangyari. Sunog. Pero matibay din. So ipapalit na natin tong isa. Oh, grabe. Dapat talaga may ferrule. Ayun. Kailangan sumagat eh. Kasi hindi siya mahihigpitan dahil nga nasa ilalim. Covered na to. Ayan o. Yun. Humigpit na kasi kanina gumagalaw-galaw to. Ayan o. So ngayon, i-check ko kung meron ng voltahe pag ginon ko to. Okay. Ayan. Check nyo rito ha kung may mababasa tayong. So yung positive dito ko ilalagay. Pag inon ko to, dapat merong mariread kasama yung BMS. So yan, or ipiting ko na lang para at least madali natin makita. Ipiting ko na to. Yan, para freehand tayo. So ito yung positive ha, kasi kanina pag in-on ko to hindi gumagana. So try natin dito. Dapat may mabasa tayo dito. Ayun. So 34, ngayon pag nilagay ko itong BMS leads ay dapat makabasa tayo ng 52. So ito ha, dito ko na itatap ito. Ibig sabihin battery terminal na ng negative to. Dapat may mabasa na tayong 52 volts dito. So i-on ko na to.
Ito kanina yung nagka-problema. Wala tayong reading. So pag tinaas ko to, dapat meron na yan. Ayun, may 52 volts na. Ayan, so success na tayo. Okay na to. At imamount ko na lang. Then mamaya, pagka matapos tayo, kailangan may lumabas na 52 volts tayong reading dito. So yun mga solar, susubukan na natin. Subukan na natin pag in-on natin to. Kung mag-okay na siya. So, try natin. Kung kailangan mag-ilaw ito. Ayun. Okay. Meron na siyang 53.6 na voltahe. So, yun lang muna mga kasolar. Maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa susunod na video. Muli, ang inyong kasolar, si Solarens.